Okay, sir. Pangalan po ninyo, sir. Ako po si Mr. Nehemias Domingo po, sir. Anak ko po yung si Cheryl na nandun po sa Singapore ngayon. Kuya, bakit po nag-abroad yung anak po ninyo? Dahil po sa sobrang hirap namin dito, sir. Unang-una gusto rin yung mga anak ko na kahit pa paano makatulong sila sa amin at may ng sariling tirahan. Kasi hindi naman po namin sarili, sir. Parang pinatira lang po kami dito. Meron mo ba, sir, pangako o pangarap yung anak po ninyo para po sa inyo kaya po siya nag-abroad at ano-ano po yung mga ito? Ayun po, sir, unang-una po sinabi niya sa akin dahil nakakaranas po sila ng hirap. Saka yun na po. Ang sinabi po nila sa amin noon, dalawa silang nag-abroad, gagawin po nila lahat yung makakaya nila na para kahit paano may iangat po kami sa hirap. Sir, ano po yung unang pumasok sa isip po ninyo, sir, nang malaman po ninyong yung nangyari sa kanya sa Singapore? Parang sir, hindi na namin maintindihan yung sarili namin na kung maaari lang gusto na namin puntahan kagad, malapit lang pa, saka may pera eh. Dahil sa sobrang pag-aalala po sa kanya at talagang halos di na kami makatulog po. Pero nakausap ba ninyo siya lately? Sino po, sir? Yung anak po ninyo? Opo, sir, nung nangyari? tumawag po siya na nandun na po siya sa home. Tumawag na po siya na ganyan ang nangyari sa kanya. Oo. Na linansa daw po yung braso at saka kamay niya. Opo. So, ngayon, sir, ano po ba yung gusto niyo sana mangyari ngayon sa anak po ninyo? Ang hinihiling ko lang po sana, sir, kung katulad nung kahit na di bali na pong ganito ang nagiging kalagayan namin dito. Opo. Basta nakita lang po namin na buhay sila. Ano po, sir? Yung mensahe po ninyo sa anak po ninyo, sir, na nais po ninyong iparating. Kung ano pang desisyon ng anak ko, sir. Kung gusto na niya umuwi, Opo. may tutulog po sa kanya. Opo. Iyon na lang po siguro, sir. Wala na ba kayong idadagdag, sir? Kasi po ang sinabi niya sa akin nung tumawag po siya, kung maaari pang sabi niya, ayaw ko pang umuwi, sabi niya. Dahil gusto daw nila na makaranas ng magandang pamumuhay. Opo. Yung sabi ko naman, kung kanya man lang din na pinapahirapan kayo nila dyan, wala nang problema, sabi ko, uwi na lang kayo dito kung pwede, sabi ko. Pero sila rin, talagang gusto rin nila na yun na nga po, makatulong sila. At kami naman po ay matatanda naman, hindi naman na po namin may bibigay yung talagang gusto nila na karangyaan, kahit man lang po sa kwan. Sir, nasubukan niyo na ba, sir, humingi ng tulong sa any ahensya ng pamahalaan, for example, sa OWA or sa DOH? Wala pa po, sir. Opo. Yun nga po nung napapanood ko po yung ni Senator Manny Villar, sabi ko baka ito pa yung makakatulong sa atin. Subukan ko, sabi ko. Dalawang beses po, sir, pero hindi naman po nagre-reply, kaya yun na lang po. Pinapabayaan, pinapasa Diyos ko na lang po kung ang anak namin doon.
Kaya lang po nung tumawag siya at medyo naging kalmante na yung loob ko nung sabi niya na tinutulungan po siya ng ano doon, ng agency, yung UHUM sabi niya. Mm-mm. Kinukupkup daw sila ng yung UHUM po, sila po yung tumutulong doon na kumukupkup sa mga inaabuso doon. Sabi ko yun, na medyo nakalmante na po yung isip ko. Pero yung isang anak ko po ang isang inaalala pa rin. Kaya hindi ko po masabi po kung ano ba ang talagang kanila.